Nagsisimula ang kwentong ito sa school ground ng 4th Academy ng Sioux City. Ngayon ang araw kung saan ang mga player ng Inner World ay ang mga estudyante. Ang mga estudyante ng 4th Academy ay nakatayo sa isang magic formation. Mula sa entablado, binati ng Principal Jinlong ang mga estudyante at sinabing, sa araw na ito sasabihin ng system ang inyong mga class. Sa sandaling nasa loob kayo ng formasyong ito, maaring maging ikaw ay isang malakas na swordsman, matatag na kabalyero, maliksi na assassin, o isang makapangyarihang mage na ang kapalaran mo lamang ang magdedesisyon. Dapat kang maniwala na lahat kayo ay magiging mga natatanging individual sa inyong sariling mga class. Matapos silang ma-motivate, sumigaw ang principal, e-activate ang transfer formation. Sa utos ng punong guro, ang magic formation ay na-activate, at ang lahat ng mga estudyanteng nakatayo sa ibabaw ng formation na iyon ay nagsimulang ma-teleport. Sa lahat ng mga side character na iyon, nandyan ang ating bida, si Leon. Halos 18 taon na ang nakakalipas nang siya ay ma-reincarnate sa mundong ito, at sa wakas, dumating na ang araw na hinihintay niya. Ang mundong ito ay tinatawag na Kaiji Star, isang parallel na mundo na lubos na katulad sa Earth. Ngunit hindi tulad ng Earth, ang artificial development na Inner World ay biglang nasira, na naging dahilan upang masakop ang mundo ng mga tao. Iba't ibang mahihirap na dungeon ang lumitaw sa buong mundo. Sa paglipas ng 18 taon, ang mga tao ay nakakuha ng kakayahan sa pamamagitan ng transfer formation upang magamit ito sa pag-clear ng mga dungeon. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw, maaari silang mag-level up at makakuha ng mga attribute points upang madagdagan ang kanilang lakas. Si Leon ay na-teleport sa isang black space na nabuo ng system. Tinatanggap ng system si Player Leon sa kanyang unang pagkakataon na pumasok sa Inner World. Tinanong ng system si Leon kung gusto niyang malaman ang kanyang class. Lahat ito ay kapana-panabik para kay Leon, at siya ay kumilos ng mahinahon at sinabing, "System, gusto kong matuklasan ang aking class." Kalmado ang pagkilos ni Leon, ngunit sa kaloob-looban niya, nakikiusap siya sa lahat ng kanyang mga ninuno na hayaan siyang makakuha ng magandang class. Pagkatapos makakuha ng pagtugon mula kay Leon, sinimulan ng system ang rolling progress. Biglang natakpan si Leon ng madilim na berdeng apoy. Hindi siya sinusunog ng apoy, sa halip, sila ay nagiging mga skeleton at lumilipad sa itaas ng kanyang ulo. Pinabati ng system si Leon sa pagkuha ng isang hidden class. Na-awaken niya ang hidden necromancer class. Ito ay masyadong kamangha-mangha. Sumigaw si Leon, "Holy shit, ito ay napakahusay." Ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Leon ay dahil ang necromancer ay isang napakabihirang class na makukuha lamang ng 1 o 2 tao sa buong mundo. Sa paggamit ng magical staff, hindi mabilang na mga undead skeleton na nilalang ang kayang maipatawag mula sa Gate of Hell. Hanggat mayroong sapat na mana, maaari silang maging isang one-man army. Alam ni Leon na sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng hidden class ay nangangahulugan na magiging mas makapangyarihan siya kaysa sa ibang tao. Pinuksan ni Leon ang window ng kanyang status para tingnan ang page attribute niya muna. Makikita sa window ng status na ang class ni Leon ay Necromancer at ang kanyang realm ay Apprentice. Ang kanyang lakas ay nasa 10, ang depensa ay 6, liksi ay 9, ang spirit ay 0, ang mana ay nasa 10 sa 10, health ay 10 sa 10, at ang kanyang experience ay 0 sa 10. Lahat ay normal, ngunit ang pinakakapansin-pansing bagay sa kanyang status window ay ang kanyang spirit, na 0. Laking gulat ni Leon nang makitang 0 ang kanyang espiritu. Saan makakahanap ng isang necromancer na walang espiritu? Laking gulat ni Leon dahil ang mga first attribute points ay random na ibinahagi tulad ng class ng isang tao, at ang pinakamataas na puntos na makukuha ng isang tao ay 10. Spirit ang pinakamahalagang attribute para sa isang mage. Kung ito ay mababa sa 5 puntos, at ngayon paano lalaban si Leon? Hindi naiintindihan ng system ang mga emosyon ng tao at hindi rin nakikita kung ano ang nararamdaman ng isang tao. Sa oras na si Leon ay nasa pinakamalaking krisis sa kanyang buhay, ang system ay nagtatanong sa kanya kung nais niyang malaman ang kanyang talent ngayon. Si Leon, na habang umiiyak, ay sinabi niyang oo, ipakita mo sa akin. Wala nang mahalaga, ang malas ko, kahit makakuha ako ng S-grade talent, walang kwenta kung 0 ang spirit ko.
Para sa pangkalahatang impormasyon ng ating mga manunood, ang mga talent ay nahahati sa 7 grado mula F hanggang S. Ngayon ay magsisimula na ang rolling para sa kanyang talent. Biglang natatakpan si Leon ng ilang uri ng enerhiya. Pinabati siya ng system sa pagkuha ng talent ng Brave Heart of a Mage. Ang kanyang talent grade ay hindi kilala, ngunit nagbibigay ito ng 10 attribute points. Sinusuri ni Leon ang mga detalyeng sinasabi sa kanya ng system tungkol sa Brave Heart of a Mage. Sa passive effect, igagawad ang mga attribute point pagkatapos mapatay ng player ang isang kalaban sa pamamagitan ng pisikal na pag-atake. Sa active effect, maaaring taasan ng player ang iba pang mga value ng attribute sa parehong halaga bilang isang partikular na value ng attribute. Mayroong limitasyon para sa isang effect, na ang attribute ay maaaring mabind bago gamitin ang active effect. Si Leon ay labis na nabigla at nasuri na hindi niya ito nabasa ng mali dahil ang pagkuha ng mga libreng attribute points ay halos imposibleng gawin. Makakakuha lang ang isang player ng mga attribute points kapag nag-level up sila. Maliban doon, kung gusto nilang madagdagan talaga ang kanilang mga attribute, maaari lamang silang magsanay ng husto. Sinabi ni Leon, sa passive na ito, hanggat pinapatay ko ang kalaban sa pamamagitan ng pisikal na pag-atake, makakakuha ako ng mga attribute points. At kahit na isang beses ko lang magagamit ang active effect, maaari pa rin itong itaas ang aking iba pang mga attribute sa parehong level ng aking pinakamataas na attribute. Kung gagamitin ito ni Leon ngayon, maaari siyang maging isang all-rounder na may 10th point sa lahat ng mga attributes. Isang baguhan na may 10th puntos sa lahat ng mga attribute. Siya ay magiging isang halimaw na itatala sa kasaysayan. Napaisip si Leon, kung maghihintay ako hanggang ang aking attribute strength ay umabot sa 1,000 o kahit na milyon at gagamitin ang skill na ito, siya ay magiging isang necromancer na may 1,000,000 puntos sa bawat attribute. Talagang siya ay magiging isang nakakatakot na one-man army. Napaisip at natawa si Leon dahil kailangan ng passive niya na umatake ng pisikal, at ibig sabihin ng pisikal na lakas ang kailangan niya. Itinaas niya ang kanyang kamay sa pananabik at sinabi sa system na ilagay ang lahat ng 10 attribute points sa kanyang lakas. At inilaan ng system ang 10 puntos sa kanyang strength. Ngayon ang kanyang istatistika ng kanyang lakas ay nasa 20, at ang iba pang mga istatistika niya ay hindi nagbago. Ang susunod ay ang magparehistro at tapusin ang beginner's task. Pagkatapos na ma-clear ang beginner task ay maituturing na siyang successful sa pag-obtain ng kanyang class. Sinimulan ng system na dalhin si Leon sa beginner's task, at nawala siya sa loob ng pool ng mga blue lights. Pagkatapos niyang ma-teleport mula sa system-generated space, nakarating ngayon si Leon sa isang tulay na gawa sa mga bato. Siya ay na-teleport sa harap ng isang madilim na blue portal na papunta sa dungeon ng mga beginner. Gayunpaman, sa tulay, mayroong isang tagagabay, upang maging eksakto ang lahat, isang hot elf na may mga katangian lahat sa pagiging waifu. Nagpakilala ang elf bilang si Elaine at tinanong si Leon kung kailangan niya ng tulong. Hindi maalis ni Leon ang tingin kay Elaine. Naisip niya, talagang AI lang ba ang babaeng ito? Masyado siyang nadismaya. Sinabi sa kanya ni Leon na narito siya upang magparehistro at ipasa ang kanyang beginner's task. Sinabi ni Elaine, no problem. Nandito ako para tulungan ka. Lumabas ang isang kahon at ibinigay kay Leon bilang regalo sa mga beginner. Si Leon ay nakatanggap ng kagamitan, isang old robe at beginner staff. Nakakuha din siya ng F-grade skillbook para sa pag-summon ng mga skeleton. Isinuot ni Leon ang robe at sinabing, ito ay isa lamang accessory. Ang summoning skill ay walang silbi sa kanya dahil wala siyang espiritu. Pero nagustuhan ni Leon ang beginner staff dahil mukhang malakas ito. At sinabi niya, sa 20 puntos na strength, ang staff na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para gawing pamalo sa lahat ng mga bagay. Nataranta ang elf nang marinig ang sinabi ni Leon. Lumingon si Leon nang may kumpiyansa at tinanong si Elaine, nasaan ang aking beginner's task? Itinuro ni Elaine ang beginner's dungeon at sinabing, ang task mo ay kailangan mong makalagpas mula sa Misty Cave. Ipinaliwanag ni Elaine na para sa task na ito, kailangang maging maingat si Leon. Hindi niya dapat patayin ang sinumang skeleton army at hanapin ng mabilis ang lagusan upang makalagpas dito. Ngunit hindi siya narinig ni Leon hanggang siya ay pumasok at tumalon sa dungeon sa labis na tuwa.
Pumasok si Leon sa dungeon sa pamamagitan ng beginner's portal at nakita ang isang malaking berdeng kuweba na puno ng mga ulo ng kalansay. Sa harap, nakakatakot ang dungeon na ito dahil parang walang katapusan ito. Lumingon siya at nag-isip, at sinabi, may sinabi ba sa akin ang AI na iyon? Pero kahit ano paman, hindi naman magiging ganoon kahirap ang beginner task siguro. Pero nagtataka siya kung bakit may mga bungo sa kung saan-saan. Biglang, isang kalansay ang umatake kay Leon mula sa likuran gamit ang isang espada. Naramdaman ni Leon ang presensya ng isang nilalang at agad na lumingon siya kung ano iyon. Nakita niya ang level 1 skeleton soldier na ito. Ito ay isang normal na halimaw na may health points na 20. Ginamit ni Leon ang kanyang staff, itinaas ito, at pinalo ang ulo ng skeleton soldier. Nawala ang 20 health points ng skeleton soldier sa pag-ataking iyon at namatay. Ang ulo nito ay gamulong sa lupa at namatay sa berdeng apoy. Tinitingnan ni Leon kung patay na ito. Sinabi niya kung hindi talaga gagamitan ng magic ay talagang matitigas ang mga kalaban. Nang mapatay niya ang skeleton soldier na iyon, ipinaalam ng system message na natalo ng player na si Leon ng isang skeleton soldier gamit ang pisikal na pag-atake. Isang attribute point at 3 experience point ang iginawad dahil ito ang first time ni Leon na pumatay ng halimaw ng isang hampas. Isang A-grade passive skill, Miracle of Might, ang iginawad kay Leon. Tuwang-tuwa siyang makakuha ng A-grade skill. Sinusuri niya ang effects ng skill ng Miracle of Might. Sinasabi ng system na ang bawat points ng attribute strength ng player ay kayang ma-convert sa 2 points sa attack power. Alam na ngayon ni Leon na ang strength ang nagbibigay ng damage output, at ang defense point ang nagdedetermine kung gaano kalaki ang damage na maibabawas sa defense points. Kaya ibig sabihin ng isang point sa strength ay pareho rin sa points ng attack power. Ito ay pareho rin para sa iba pang mga attributes niya, na nangangahulugan na kung ang kalaban ay walang defense points, makakapag-deal siya ng 42 damage sa isang hit. Sinabi niya, ang skill na ito ay may kakayahan, na ang kanyang strength points ay magiging times 2 sa bawat pag-atake. Napatalon siya sa kaligayahan dahil masyado lang itong overpower. Habang sinusuri ni Leon ang kanyang bagong skill, maraming mga skeleton na sundalo ang lumabas mula sa lupa upang salakayin siya. Nang makita ni Leon ang mga skeleton soldier, nagpasya siyang ituon muna ang pagtapos sa kanyang task. Lahat sila ay katulad sa kaninang skeleton soldier, agad nilang inatake si Leon gamit ang kanilang mga espada. Ginamit ni Leon ang kanyang staff upang makapag-deal ng 20 damage at mapatay sila. Nang pumatay siya ng 4 na skeleton soldiers, ginawaran siya ng 4 na attribute points at 12 experience points. Nag-level up din si Leon at naging level 2 necromancer. Para sa pag-level up sa unang pagkakataon, binigyan siya ng 5 attribute points. At napasabi si Leon, sa pagdagdag sa 4 na attribute points na nakuha ko sa pagpatay sa mga skeleton soldiers, tumaas na ngayon ang strength ko sa 30 points. Para sa isang normal na beginner, itinuturing silang henyo kung mayroon silang 10 puntos sa isang attribute. Napaisip si Leon, ang mga skeleton soldiers ba sa Misty Cave na ito ay para sa farm level. Kung gayon ito ay napakadali. At biglang may lumabas na malaking nilalang mula sa lupa. Isa itong level 3 skeleton captain. Isa rin itong normal na halimaw ngunit may 50 health points at 15 strength points. Nang makita ni Leon na may 15th strength ang skeleton captain, naisip niya, mahihirapan siya kapag nataman siya ng halimaw na ito, pero ang agility nito ay 1 point lamang. Mananalo ako dito kung ako ang unang kikilos. Mahigpit na hinawakan ni Leon ang kanyang staff at tumalon para salakayin ang skeleton captain. Ngunit ginamit ng skeleton captain ang kanyang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay inihampas niya ang kanyang mahabang sibat kay Leon, ngunit mabilis na kumilos si Leon at mabilis na naiwasan ang pag-ataking iyon. Nagulat siya na umatake ang skeleton captain habang dumedepensa, at madali itong nakagawa ng sira sa lupa. Nang bunutin ng skeleton captain ang kanyang sibat mula sa lupa, sa sandaling iyon, nakita ni Leon ang isang opening. Mabilis siyang kumilos at nakita ang weak point ng skeleton captain, ang tiyan, at ito'y inatake. Hiniwa niya ang skeleton captain sa kalahati, at nang bumagsak ang skeleton captain sa lupa at hindi na kayang lumaban, tumalon si Leon para tapusin ito,
sumigaw si Leon, subukan mong harangan ito, bastard ka. Tinamaan niya ng husto ang kalansay na iyon kaya nawala ang lahat ng kanyang 50 health points at namatay ang Skeleton Captain. Nang patayin ni Leon ang Skeleton Captain sa pamamagitan ng pisikal na pag-atake, nakakuha siya ng 3 attribute points at 10 experience points. Sa ngayon, iyon ay isang mahigpit na nakalaban ni Leon. Naisip niya, kung ang beginner task ay ganito na kahirap, paano ito natapos ng iba? Habang nag-iisip siya, biglang may lumitaw na hugis bilog na may kantab na kulay dilaw sa harap ni Leon. Pinulot niya ito dahil isa itong monster core, at naalala ni Leon ang sinabi ng principal na may posibilidad na mag-drop sila ng core pagkatapos talunin ang isang halimaw. Maaaring makatanggap ng mga random na reward kapag binuksan ito. Inisip ni Leon kung ano ang makukuha niya at binuksan ito. Nakuha niya ang Skeleton Fist, set D grade na disposable item. Kapag ito ay ginagamit, ang susunod na hit ay magkakaroon ng 100% na posibilidad na magdudulot ng critical damage. Sinabi ni Leon, ito ay mahusay, pero magiging maganda kung ito ay isang permanenteng item. Muli, hindi nagbigay ng oras ang mga skeleton para makapagpahinga si Leon at lumabas sila sa ilalim ng lupa upang umatake. Nagulat si Leon na meron pang mga skeleton army, at dumami pa ang kanilang bilang. Pinalibutan ng mga skeleton army si Leon at sabay-sabay na sumalakay mula sa lahat ng direksyon. Alam ni Leon na kahit level 2 na siya ngayon, kaawa-awa pa rin ang kanyang health points na 20 lamang, kaya kailangan niyang mag-ingat na hindi aksidenteng matamaan. Mabilis na kumilos si Leon at muling napatay ang mga skeleton army sa isang hit. Nag-level up ulit siya matapos makakuha ng 30 experience points mula sa pagpatay sa mga skeleton soldiers na iyon. Ang kanyang kasalukuyang experience points ay nasa 20 sa 30, at siya ay ginawaran ng 10 puntos na attributes. Mabuti na lang at 1 point agility lamang ang meron sa mga skeleton na ito, kaya hindi sila mabilis kumilos masyado, at madali silang mapatay ni Leon at maka-level up. Ngayon ang lakas, mana, health, at experience ni Leon ay nasa 2-digit na. Habang si Leon ay nahihirapan at pinapatay ang mga skeleton soldier, sa labas naman, lahat ng mga estudyante ay nakalabas na sa dungeon at natapos na ang kanilang beginner's task sa piitan. Lahat ay nagyayabang sa class na kanilang na-awaken. Sinabi ng isang lalaki, lahat ay nakalabas na, pero bakit wala pang ina-announce ang principal? May tao pa ba kaya sa dungeon? Ang iba ay tumawa, na nagsasabing, paanong posibleng meron pa rin? Hanggang kailan niya tatapusin ang gayong napakasimpleng task lamang? Sabi ng isang lalaki, malalakas ang mga skeleton army sa loob, pero mabagal silang tumakbo at hindi nila tayo maaabutan. Kung may mabibigo at mamatay pa sa loob, matatawa talaga ako. Habang nagtatawanan silang lahat sa bagay na iyon, si Yang Shay, ang matalik na kaibigan ni Leon, ay labis na nag-aalala kung bakit hindi pa lumalabas si Leon. Sinabi niya, wala naman yatang mangyayari kay Leon. Sa loob ng piitan, pinatay ni Leon ang lahat ng mga kalansay at nagtataka kung bakit walang abiso para sa pagkumpleto ng gawain. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog, ang lakas ng loob mong patayin ang mga alaga ko. Naging alerto si Leon nang marinig ang nakakatakot na boses na iyon. Ang mga ulo ng kalansay na nakahiga sa lupa ay nagsimulang lumutang sa hangin. Bigla silang lumipad sa harap ni Leon at nagsimulang magsama-sama. Bago pa makapag-react si Leon doon, may lumabas na berdeng apoy mula sa lupa at tinatakpan ng mga bungo na iyon. Sa loob ng 1 minuto, ang mga bungo na iyon ay naging isang higanting halimaw na apoy na may 3 ulo. Ito ang level 10 Skeleton King. Isa itong normal na level boss monster na may 400 health, 45 strength, at 60 defense points. May bone pierce at bone explosion ang halimaw na ito. Laking gulat ni Leon nang makita ang halimaw na iyon. Sinabi niya, niloloko mo ba ako? Bakit may boss monster sa beginner task? Gusto ba nilang mamatay ang lahat ng beginners? Itinaas ng Skeleton King ang kanyang higanting 1 para umatake, at ang target nito ay si Leon, na isang level 3 necromancer pa lang. Malakas ang atake ng Skeleton King, ngunit hindi ito mabilis at nakaiwas si Leon. Nang makita ni Leon ang pinsalang dulot ng espada ng Skeleton King, naisip niya, maswerte akong naiwasan iyon, kung tumama iyon, malamang na namatay na ako.
Bagamat malakas ang halimaw na ito, hindi ito masyadong mabilis, na ang tanging advantage ni Leon. Ngayon ang defense ng halimaw ay kasing taas ng 60 points, at si Leon ay nagdududa kung ang kanyang power ay makakalusot dito. Siya ay umatake, at gamit ang kanyang staff, tinamaan niya ang Skeleton King sa tiyan, na naging sanhi ng minus 32 points health sa Skeleton King. Ang kanyang pag-atake ay gumana, at bagamat ito ay nakagawa lamang ng 32 damage, hanggat matagumpay na makakapag-deal ng damage si Leon sa Skeleton King ng humigit kumulang 10 beses, ang Skeleton King na ito ay tapos na. Mabilis na kumilos si Leon at pinatamaan ang Skeleton King ng maraming beses. Ang lahat ng pag-atake ni Leon ay nagdulot ng 32 damage sa Skeleton King. Dahil sa maraming tuloy-tuloy na pag-atake ni Leon, nawalan ng balanse ang Skeleton King at bumagsak sa lupa. Nang makita ni Leon na gumagana ang kanyang mga pag-atake at ang Skeleton King ay madaling nababawasan ang kanyang health points, naging mas kumpiyansa siya. Naisip niya, nandito ba talaga ang mga halimaw na ito para takutin ang mga tao? May natitira pang 200 health points ang boss, at dapat matapos na ang lahat ng ito. Ngunit hindi ganoon kadaling matalo ang Skeleton King. May ginawa ito na hindi inaakala ni Leon.